sa loob lamang ng isang linggo matapos iwan ang Pilipinas upang makapiling ang lalaking pinakasalan niya. Isang 27 taong gulang na Filipina ang natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang apartment sa bansang Slovenia. Ayon sa mga awtoridad, may mga palatandaan ng matinding pananakit ang kanyang katawan at ang pangunahing suspect ay walang iba kundi ang mismong lalaking ipinagpalit niya ang kanyang dating buhay para makasama. Ang mas nakakalungkot, ilang araw lamang bago ang trahedya ay makikita pa sa social media ang kanilang masasayang larawan bilang bagong kasal. Para sa maraming nakakakilala sa kanila, tila wala ni isang senyales na mauuwi sa ganitong kalunos-lunos na pangyayari ang kanilang pagmamahalan. Ang biktima ay isang Filipina na nagngangalang Marvel Factura. Ang lalaking inakusahan sa kanyang pagkamatay ay si Misha, isang mamamayan ng Slovenia. Hanggang ngayon, marami pa ring tanong ang bumabalot sa kasong ito. Ano ba talaga ang nangyari sa loob ng apartment noong gabing iyon? May mga nagsasabing may matagal ng problema sa pag-iisip ang suspect. May iba namang naniniwalang may mga pangyayaring hindi pa lubos na naipapaliwanag ng investigasyon. Ngunit bago natin balikan ang trahedyang yumanig, hindi lamang sa pamilya ni Marvel, kundi maging sa maraming Pilipino sa ibang bansa, balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat. Si Misha ay ipinanganak at lumaki sa bansang Slovenia. Hindi man siya kilalang personalidad sa kanilang bansa. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, ay isa siyang pribadong tao pagdating sa kanyang personal na buhay. Bihira siyang magbahagi ng mga detalye tungkol sa kanyang sarili sa social media. Mas madalas na makikita sa kanyang mga account ang kanyang mga alagang aso, ilang larawan ng kalikasan, at paminsan-minsang mga personal na opinyon kaysa sa mga litrato ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Wala ring malinaw na impormasyon tungkol sa kanyang naging kurso sa kolehiyo at propesyon, dahilan upang lalong maging limitado ang nalalaman ng publiko tungkol sa kanya bago sumikat ang kanyang pangalan dahil sa kasong ito. Samantala, libu-libong kilometro ang layo. Sa Pilipinas naman ay lumaki si Marvel Factura. Tubong Negros Oriental ang kanyang pamilya, ngunit kalaunan ay lumipat sila sa Metro Manila upang maghanap ng mas magandang oportunidad. Katulad ng maraming kabataang Pilipino, nagsumikap siyang makatapos ng pag-aaral upang matulungan ang kanyang pamilya at magkaroon ng magandang kinabukasan. Noong matapos siya sa kolehiyo, naging intern siya sa Philippine Airlines. Tulad ng marami, umasa siyang magkakaroon ng permanenteng trabaho roon, ngunit hindi iyon nangyari. Sa halip na sumuko, ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng ibang oportunidad hanggang sa matanggap siya sa isang laser clinic sa Maynila. Sa social media, makikita ang isang masayahin at palakaibigang Marvel. Mahilig siyang magbahagi ng kanyang mga OOTD, mga lugar na kanyang napupuntahan, mga pagkain kanyang natitikman, at mga simpleng sandaling kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Wala sa kanyang mga post ang magpapahiwatig na darating ang araw na ang kanyang pangalan ay magiging laman ng mga balita sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Sa kabila ng magkaibang kultura, magkaibang wika at magkaibang panig ng mundo, pinagtagpo ang landas ni Misha at Marvel sa internet. Hindi man malinaw kung saang platform sila unang nagkakilala, unti-unti silang naging magkaibigan sa social media. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng mensahe, kumustahan, mga usapang tungkol sa trabaho, pamilya at pang-araw-araw na buhay. Habang tumatagal, humahaba rin ang kanilang pag-uusap. Kahit magkaiba ang time zone ng Pilipinas at Slovenia, nakagagawa pa rin sila ng paraan upang makapag-usap ng ilang oras halos araw-araw. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, mas nakilala nila ang isa't isa. Hindi na lamang tungkol sa mga paboritong pagkain o kulay ang kanilang pinag-uusapan.
unti-unti na nilang ibinabahagi ang kanilang mga pangarap, mga takot, at mga plano para sa hinaharap. Isa sa mga bagay na lalo umanong naglapit sa kanilang dalawa ay ang kanilang pananampalataya. Pareho silang naniniwala sa Diyos at pareho nilang pinahahalagahan ang pananampalataya bilang gabay sa kanilang buhay. Para kay Marvel, iyon ang isa sa mga katangiang lalong nagpahanga sa kanya kay Misha. Hindi nagtagal, nauwi sa pag-iibigan ang kanilang pagkakaibigan. Isa silang long-distance couple na pinaghihiwalay ng halos 10,000 kilometro. Ngunit hindi iyon naging hadlang upang mas tumibay ang kanilang relasyon. Alam ng pamilya ni Marvel na may dayuhang nanliligaw sa kanya. Tulad ng sino mang magulang at kapamilya, pinayuhan nila ang dalaga na huwag magmadali. Kilalanin muna ng mabuti ang lalaki. Siguraduhing mapagkakatiwalaan ito bago gumawa ng anumang malaking desisyon. At iyon mismo ang ginawa ni Marvel. Makalipas ang ilang panahon ng kanilang relasyon, nagpasya si Misha na bumiyahe patungong Pilipinas upang sa wakas ay personal na makilala ang babaeng matagal na niyang minamahal. Para kay Marvel, iyon ang unang pagkakataong makakasama niya ng personal ang lalaking dati nakikita lamang niya sa screen ng kanyang cellphone. Masaya siyang sinalubong ng kanyang pamilya at sa mga sumunod na araw ay ipinasyal niya ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nakilala rin ni Misha ang pamilya at mga kaibigan ni Marvel. Sa kanilang mga litrato, makikita ang isang masayang dayuhan na tila agad ding tinanggap ng pamilya ng Filipina. Ngunit ang pinakamatinding sorpresa ay dumating nang walang inaasahan ng lahat. Habang kasama ang pamilya ni Marvel, lumuhod si Misha at nag-propose ng kasal. Agad namang tinanggap ng Filipina ang kanyang alok. Bagamat para sa ilan ay napakabilis ng mga pangyayari, pinili ng pamilya ni Marvel na suportahan ang kanyang desisyon. Naniniwala silang nasa tamang edad na ang dalaga at sapat na ang kanyang gulang upang magpasya para sa sarili niyang kinabukasan. Hindi nagtagal matapos ang engagement, ikinasal ang dalawa sa isang simpleng civil wedding na dinaluhan ng kanilang mga malalapit na kaibigan at kapamilya. Walang engrandeng selebrasyon, walang napakalaking handaan. Ngunit sa mga larawang kuha noong araw na yon, makikita ang dalawang taong naniniwalang nagsisimula pa lamang ang pinakamagandang kabanata ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Pagkatapos ng kanilang honeymoon, kinailangan munang bumalik ni Misha sa Slovenia. Naiwan naman si Marvel sa Pilipinas upang asikasuhin ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa kanyang visa. Hindi naging madali ang proseso. Maraming papeles ang kailangang ihanda at ilang buwan din ang kanilang hinintay. Ngunit para sa bagong kasal, maliit na sakripisyo lamang yon, kapalit ng pangarap nilang makapagsimula ng bagong buhay nang magkasama sa Europa. Hindi nila alam na ang bansang pinapangarap nilang maging simula ng kanilang habang buhay na pagsasama ang siya ring magiging lugar kung saan magtatapos ang kwento ng isa sa kanila. Matapos ang kanilang simpleng kasalan sa Pilipinas, dumating din ang sandaling kinailangan na namang maghiwalay ang bagong mag-asawa. Bumalik si Misha sa Slovenia upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, habang nanatili naman si Marvel sa Pilipinas upang asikasuhin ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa kanyang paglipat sa Europa. Hindi naging madali ang prosesong yon. Katulad ng maraming Pilipinong nag-aasikaso ng visa para makasama ang kanilang asawa sa ibang bansa, kinailangan niyang magsumite ng iba't ibang papeles, dumaan sa ilang proseso at maghintay ng ilang buwan bago tuluyang maaprubahan ang kanyang aplikasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang nilang inaasam ang muling pagkikita. Dahil muling naging long distance ang kanilang relasyon, social media at video calls na naman ang naging tulay upang mapanatili ang kanilang pagsasama.
Madalas silang mag-usap ng ilang oras kahit magkaiba ang oras sa Pilipinas at Slovenia. Para sa kanila, ang bawat araw na lumilipas ay isang araw na mas napapalapit sila sa pangarap na tuluyan ng magsama sa iisang bubong bilang mag-asawa. Sa wakas, matapos ang ilang buwan ng paghihintay, dumating ang balitang matagal na nilang hinihintay. Naaprubahan ng visa ni Marvel. Isa na lamang ang natitirang hakbang bago siya tuluyang makalipad papuntang Slovenia. Noong unang bahagi ng Disyembre, bumiyahe muna siya patungong Japan upang asikasuhin ang mga huling kinakailangang dokumento bago ang kanyang pag-alis. Bagamat may halong pagod at kaba ang bawat proseso, hindi iyon naging hadlang sa kanyang kasiyahan. Sa kanyang isipan, ilang araw na lamang at makakasama na niyang muli ang lalaking pinaniniwalaan niyang makakasama niya habang buhay. Habang nasa Japan, naglaan din siya ng kaunting oras upang mamasyal. Makikita sa kanyang mga larawan ang isang masayang Filipina na tila sabik na sabik sa bagong kabanatang naghihintay sa kanya. Bagamat alam niyang hindi niya makakasama ang kanyang pamilya sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon, hindi niya iyon ikinalungkot. Para kay Marvel, nagsisimula pa lamang ang isang panibagong buhay. Naniniwala siyang marami pa siyang pagkakataong makakauwi sa Pilipinas upang makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Ilang araw bago sumapit ang Pasko, lumapag ang eroplanong kanyang sinasakyan sa Slovenia. Sa arrival area ng paliparan, naghihintay na si Misha. Matapos ang ilang buwang pagkakahiwalay, muling nagkita ang mag-asawa. Para sa mga nakaranas ng long-distance relationship, madaling maintindihan ang saya ng sandaling iyon. Ang mga yakap na matagal nilang ipinagkait sa isa't isa ay sa wakas ay naging totoo. Ang mga pangarap na dati sa video call lamang nila pinag-uusapan ay unti-unti nang nagiging realidad. Mula sa paliparan ay nagtungo sila sa apartment na inuupahan ni Misha sa bayan ng Bled, isa sa mga kilalang lugar sa Slovenia dahil sa napakagandang tanawin nito. Hindi man kalakihan ang kanilang tinitirhan, sapat na yon para sa 2 taong nagsisimula pa lamang bumuo ng kanilang pamilya. Para kay Marvel, hindi mahalaga kung gaano kalaki ang bahay o kung gaano kamahal ang mga gamit sa loob nito. Ang mahalaga ay kasama na niya ang kanyang asawa. Hindi nagtagal ay nagsimula na ring magbahagi si Marvel ng mga larawan at videos ng kanyang bagong buhay sa Slovenia. Ipinakita niya ang kanilang simpleng apartment, ang malamig na panahon na noon lamang niya naranasan, at ang mga regalong naghihintay buksan para sa nalalapit na Pasko. Makikita rin sa ilang larawan na tila maayos siyang tinanggap ng pamilya ni Misha. Kasama nila itong nagdiwang ng Christmas at sa bawat larawang kanyang ibinahagi ay makikita ang isang babaeng tila kontento at masaya sa bago niyang buhay. Si Misha naman ay tila ginagawa rin ang lahat upang hindi gaanong ma-miss ng kanyang asawa ang Pilipinas. Dahil alam niyang malaking adjustment ang paglipat sa ibang bansa, sinubukan niyang hanapan si Marvel ng mga pagkaing pamilyar sa panlasa nito. Namili sila ng mga Filipino food sa mga Asian stores. Naghanda ng simpleng salo-salo sa kanilang apartment. At makikita pa sa ilang videos ang dalawa na masayang nagtatawanan habang ipinapakita ang kanilang mga pinamili. Para sa mga nakakapanood ng kanilang mga videos, isa lamang silang ordinaryong bagong kasal na masayang nagsisimula ng kanilang buhay sa ibang bansa. Sa isa pang video na ibinahagi ni Marvel, makikita siyang sumasabay sa musika habang naglilibot sa loob ng kanilang apartment. Kita sa kanyang mukha ang excitement sa bawat bagong karanasan. Ang simpleng pamimili sa supermarket, ang unang Pasko sa Europa, maging ang pagharap sa malamig na klima ng Slovenia ay tila espesyal para sa kanya dahil kasama niya ang lalaking kanyang minahal. Maging ang mga post ni Misha sa social media ay nagpapakita rin ng isang masayang asawa.
Ilang beses niyang ibinahagi kung gaano kasaya ang kanyang unang Pasko na kasama si Marvel bilang mag-asawa. Para sa mga kaibigan at kamag-anak nilang nakakakita ng kanilang mga post, tila natagpuan na ng dalawa ang buhay na matagal nilang pinapangarap. Marami pa nga ang nagkomento na bagay silang dalawa at hiling nilang maging masaya ang kanilang pagsasama habang buhay. Kung pagbabatayan lamang ang kanilang social media accounts, halos wala kang makikitang dahilan upang isipin na may problema ang kanilang relasyon. Walang mga cryptic posts, walang mga pampublikong away, walang anumang senyales na may malalim na suliraning kinakaharap ang mag-asawa. Sa mata ng publiko, isa silang inspirasyon ng isang matagumpay na long-distance relationship na nauwi sa kasalan at bagong buhay sa ibang bansa. Ngunit gaya ng maraming kasong ating napag-uusapan sa channel na ito, hindi lahat ng nakikita sa social media ay sumasalamin sa tunay na nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Habang libu-libong tao ang humahanga sa kanilang tila perpektong pagsasama, may mga pangyayaring unti-unti nang nabubuo sa loob ng kanilang apartment na walang sino man sa kanilang pamilya sa Pilipinas ang nakakaalam. At makalipas lamang ang ilang araw, pagkatapos nilang ipagdiwang ang kanilang unang Pasko bilang mag-asawa, isang tawag sa emergency services ang tuluyang babago sa lahat. Pagsapit ng huling linggo ng December 2024, tila unti-unti nang nakaka-adjust si Marvel sa bago niyang buhay sa Slovenia. Mahigit isang linggo pa lamang siyang naninirahan sa bansa. Ngunit sa bawat larawang kanyang ibinabahagi ay makikita ang isang babaeng sinusubukang yakapin ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Para sa kanyang pamilya sa Pilipinas, malaking ginhawa ang makita siyang nakangiti sa bawat post. Iyon ang nagsisilbing kasiguruhan na nasa mabuti siyang kalagayan. Noong Disyembre 28, isang araw bago ang trahedyang yumanig sa kanilang buhay, naging aktibo pa si Mika sa kanyang social media account. Isa sa mga ibinahagi niya ay isang mensaheng tungkol sa pananampalataya. Nakasulat dito kung paano umano tinutulungan ng Diyos ang tao sa mga panahong pakiramdam nito ay nalulunod na sa mga pagsubok ng buhay. Isa itong ordinaryong inspirational post na madaling baliwalain ng sinumang makakabasa. Walang sino man ang mag-aakalang wala pang 24 na oras matapos niyang ibahagi ang mensaheng iyon ay magiging pangunahing suspek na siya sa isang kasong ikagugulat ng buong Slovenia at maging ng maraming Pilipino. Si Marvel naman ay patuloy ding nagbabahagi ng mga simpleng sandali ng kanyang bagong buhay. Makikita sa kanyang mga videos ang masayang pagsasayaw habang tumutugtog ang musika sa kanilang apartment. Sa isa pang video ay ipinakita niya ang mga pagkaing inihanda nila ni Misha, kabilang ang ilang Filipino food na sinikap nitong hanapin upang kahit papaano ay mabawasan ang pangungulila ng kanyang asawa sa Pilipinas. Sa bawat ngiti ni Marvel, walang bakas ng takot. Walang palatandaang may mabigat siyang pinagdaraanan. Para sa kanyang pamilya at mga kaibigan, isa lamang siyang bagong kasal na masayang nagsisimula ng buhay sa ibang bansa. Ngunit habang nakikita ng publiko ang masasayang videos at mga larawan, may mga pangyayaring unti-unti na palang nagaganap sa loob ng kanilang apartment na walang sino mang nakakaalam. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ganap na nailalabas sa publiko ang bawat detalye ng mga oras na yon. Ang alam lamang ng mga investigador ay may nangyaring matinding pagtatalo sa loob ng tahanan ng mag-asawa. Bandang gabi ng December 29, napansin ng ilang kapitbahay ang mga kakaibang ingay na nagmumula sa apartment ni Misha at Marvel. Ayon sa mga ulat, may narinig silang malalakas na sigawan at ingay na tila may matinding alitan sa loob ng unit. Sa una ay marahil inisip ng ilan na isa lamang itong ordinaryong pagtatalo ng mag-asawa. Ngunit habang tumatagal at hindi humuhupa ang kaguluhan, nagsimula ng mabahala ang mga nakatira sa paligid.
Hindi nagtagal. May isang kapitbahay na nagpasyang tumawag sa emergency services. Para sa kanya, hindi na normal ang mga naririnig niyang sigawan. Mas mabuti nang magkamali kaysa baliwalain ang isang sitwasyong maaaring may nalalagay sa panganib. Ang tawag na iyon ang magiging simula ng isang imbestigasyong hindi na lamang pag-uusapan sa Slovenia kundi maging sa Pilipinas. Mabilis na rumisponde ang mga pulis sa address na ibinigay ng tumawag. Pagdating nila sa apartment, sinubukan nilang kumatok at paulit-ulit na tumawag sa mga nasa loob. Ilang ulit nilang ipinakilala ang kanilang sarili bilang mga pulis at hiniling na buksan ang pintuan. Ngunit walang sumagot. Lumipas ang ilang minuto. Nanatiling tahimik ang loob ng apartment. Habang tumatagal, lalong lumalaki ang pangamba ng mga awtoridad. Dahil sa ulat ng kapitbahay at sa kawalan ng anumang tugon mula sa loob, nagpasya silang pumasok sa apartment sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit nang subukan nilang buksan ang pintuan, agad nilang napansing tila may humaharang mula sa loob. Hindi ito basta nakalock lamang. May mga gamit na nakaharang sa likod ng pinto na tila sadyang inilagay upang mahirapang makapasok ang sinuman. Kinailangan pang gumamit ng mas malaking puwersa ang mga pulis upang maitulak ang pinto at maalis ang mga harang. Nang tuluyan silang makapasok sa loob, isang nakakagimbal na eksena ang bumungad sa kanila. Sa loob ng apartment ay natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Marvel. Ang babaeng ilang araw pa lamang ang nakalilipas ay masayang nagbabahagi ng kanyang bagong buhay sa Slovenia ay wala ng anumang senyales ng buhay. Ayon sa mga unang ulat, may mga bakas ng matinding pananakit sa kanyang katawan. Hindi pa noon inilalabas ang opisyal na autopsy report, ngunit lumabas sa mga paunang impormasyon na nagtamo siya ng maraming sugat at pinaniniwala ang nasaksak ng maraming beses. Ang apartment na ilang araw lamang ang nakararaan ay puno ng tawanan at masasayang videos ay isa ng crime scene na napapalibutan ng mga pulis at forensic investigators. Kaagad na isinara ng mga awtoridad ang buong lugar. Nilagyan ng police tape ang paligid ng apartment at isa-isang pumasok ang mga crime scene investigators upang tiyaking walang ebidensyang mawawala. Kinuhanan nila ng larawan ang bawat sulok ng unit. Sinuri ang mga kasangkapan, mga bakas ng dugo, at lahat ng maaaring makatulong upang mabuo ang nangyari sa loob ng apartment noong gabing iyon. Maging ang posisyon ng bawat gamit ay maingat na itinala bilang bahagi ng kanilang forensic reconstruction. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa loob ng apartment, agad ding sinimula ng mga pulis ang pagtatanong sa mga kapitbahay. Isa-isa nilang inalam kung ano ang kanilang narinig bago dumating ang mga awtoridad. Kung may napansin ba silang kakaibang kilos ng mag-asawa sa mga nakaraang araw at kung may ibang taong nakita nilang pumasok o lumabas sa apartment. Kasabay nito ay sinimulan ding repasuhin ang mga posibleng CCTV footage mula sa paligid upang mabuo ang timeline ng mga pangyayari. Sa mga unang oras ng investigasyon, iisang tao lamang ang agad na naging sentro ng atensyon ng mga awtoridad, ang asawa ni Marvel na si Misha. Ngunit habang nagsisimula nang kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng isang Filipina sa Slovenia, isa pang nakakagulat na impormasyon ang unti-unting lumulutang. May mga ulat na nagsasabing bago pa man mangyari ang krimen ay matagal nang may dinadalang mabigat na laban si Misha laban sa sarili niyang mental health. At iyon ang magbubukas sa panibagong yugto ng kasong ito. Habang patuloy na kinokolekta ng mga forensic investigators ang mga ebidensya sa loob ng apartment, nagsimula namang hukayin ng mga investigador ang nakaraan ng pangunahing suspect. Gusto nilang malaman kung sino nga ba talaga si Misha. Ano ang kanyang naging buhay bago niya nakilala si Marvel? At mayroon bang bahagi ng kanyang nakaraan
na maaaring magbigay liwanag sa trahedyang naganap. Unti-unting lumabas ang mga detalye ng kanyang kabataan. Ayon sa mga ulat mula sa Slovenia, lumaki si Mitya bilang isang batang masayahin at palabiro. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimula siyang pumasok sa paaralan. Dahil sa kanyang labis na timbang noong kabataan, madalas umano siyang maging target ng panlalait at pangungutian ng ilan niyang kaklase. Ang mga salitang paulit-ulit niyang narinig araw-araw ay unti-unting sumira sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Sa halip na maging masayahin, naging tahimik at mas madalas na lamang siyang mapag-isa. Habang lumilipas ang mga taon, mas lalo umanong lumalim ang kanyang pinagdaraanan. Hindi lamang simpleng lungkot ang kanyang naramdaman. Ayon sa mga impormasyong kalaunang lumabas sa media, nakaranas siya ng iba't ibang problema sa kanyang mental health. Kabilang dito ang anxiety at iba pang psychological conditions na ilang taon din niyang sinubukang labanan. Gayunpaman, mahalagang sabihin na ang pagkakaroon ng mental health condition ay hindi nangangahulugang magiging marahas o mapanganib ang isang tao. Ito ay bahagi lamang ng kanyang personal na kasaysayan na kalaunan ay naging mahalagang usapin sa investigasyon. Pagsapit ng kanyang early 20s, dumating ang sandaling nagpasya siyang baguhin ang kanyang buhay. Sa halip na magpatuloy sa pagkalugmok, nagsimula siyang mag-ehersisyo araw-araw. Nagbago siya ng paraan ng pagkain, naging disiplinado sa kanyang lifestyle, at halos buong atensyon niya ay ibinuhos sa pagpapaganda ng kanyang kalusugan. Pagkalipas ng ilang buwan, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa kanyang pangangatawan. Ang dating batang madalas laitin dahil sa kanyang timbang ay naging isang lalaking fit at may kumpiyansa sa sarili. Hindi lamang pisikal na anyo ang nagbago sa kanya. Dahil sa sarili niyang karanasan, naniwala siyang maaari niyang hikayatin ang ibang taong dumaraan din sa mabibigat na pagsubok. Dahil dito, nagsimula siyang magbahagi ng kanyang kwento sa iba. Noong 2019, inimbitahan pa siya ng isang paaralan upang magsalita sa harap ng mga estudyante. Ikinuwento niya kung paano niya nalampasan ang pambubuli, ang kanyang pakikipaglaban sa mga personal na problema, at kung paano niya muling nabuo ang kanyang tiwala sa sarili. Kalaunan ay sinubukan din niyang gawing career ang pagiging motivational speaker. Gumawa siya ng sariling website, nagbukas ng iba't ibang social media accounts, at umaasang mas marami pa siyang maaabot na tao sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe. Ngunit hindi naging matagumpay ang kanyang plano. Unti-unting humina ang kanyang online presence hanggang sa halos tumigil na rin ang kanyang mga post sa loob ng ilang taon. Nang muli siyang maging aktibo sa social media noong 2024, may isa pang pagbabagong napansin ng mga taong sumusubaybay sa kanya. Kung dati ay tungkol sa self-improvement at motivation ang kanyang mga ibinabahagi, ngayon ay mas madalas na niyang ipinapakita ang kanyang pananampalataya. Sunod-sunod ang kanyang mga post tungkol sa Diyos, pag-asa at pananalig sa gitna ng mga pagsubok. Isa rin ito sa mga katangiang nagustuhan ni Marvel sa kanya. Para sa Filipina, tila nakatagpo siya ng isang lalaking hindi lamang mabait at responsable, kundi meron ding matibay na pananampalataya. Ngunit matapos ang pagkamatay ni Marvel, nagsimula ring lumabas ang ilang ulat na lalo pang nagpagulo sa kaso. Isa sa mga pinaka-pinag-usapang impormasyon ay ang pahayag ng ilang taong nagsabing bago pa man mangyari ang krimen ay nagtungo umano si Misha sa isang mental health facility. Ayon sa mga ulat na kumalat online, sinabi umano niya sa mga medical staff na natatakot siyang baka may masaktan siyang tao dahil sa matinding alitan nila ng kanyang asawa. May mga nagsasabing hiniling pa umano niyang ma-admit siya sa ospital. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang impormasyong ito ay hindi opisyal na nakumpirma ng mga awtoridad at nananatiling bahagi lamang
ng mga ulat na lumabas habang nagpapatuloy ang investigasyon. Habang lumalalim ang kaso, nagsimula ring kumalat ang iba't ibang teorya sa social media at mga online forums. May ilan na agad naghusga kay Marvel at nagsabing maaaring pinakasalan lamang umano niya ang dayuhan upang makalipat sa Europa. May iba namang nagsabing baka nagkaroon ng problema tungkol sa pera o sa pagtulong sa pamilya ng Filipina. Mayroon ding mga nagbigay ng iba't iba pang haka-haka tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang pagtatalo. Ngunit sa kabila ng dami ng mga komentong yon, wala sa mga teoryang yon ang napatunayan ng investigasyon. Walang inilabas na opisyal na ebidensya na nagpapatunay na ang kanilang alitan ay tungkol sa pera, imigrasyon, o anumang usaping pinansyal. Dahil dito, maraming media organizations ang nagpaalala sa publiko na iwasang magpakalat ng mga hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang kaso. Samantala, pinili namang manahimik ang pamilya ni Marvel. Halos wala silang ibinigay na panayam sa media habang hinihintay ang resulta ng investigasyon at ang proseso ng pag-uwi ng labi ng kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas. Para sa kanila, mas mahalaga munang maihatid ng maayos si Marvel sa kanyang huling hantungan kaysa sagutin ang samut-saring haka-haka ng publiko. Maging ang media sa Slovenia ay naging maingat sa kanilang pag-ulat. Bagamat kinumpirma nilang si Misha ang pangunahing suspek sa kaso, paulit-ulit nilang binigyang diin na nasa ilalim pa rin ng masusing investigasyon ang lahat ng pangyayari. Isa sa mga pangunahing tanong na sinusubukang sagutin ng mga awtoridad ay kung ang anumang personal o mental health issues ng suspek ay may direktang kaugnayan sa krimeng naganap o kung mayroon pang ibang pangyayaring hindi pa nalalantad sa publiko. Habang hinihintay ng dalawang bansa ang mga susunod na hakbang ng mga awtoridad, isang mahalagang yugto ng kaso ang nagsisimula na. Ang tanong ay hindi na lamang kung ano ang nangyari sa loob ng apartment noong gabing iyon. Ang mas malaking tanong mo ngayon ay kung paano haharap sa hustisya ang lalaking minsang nangarap lamang na magbigay ng inspirasyon sa iba, ngunit ngayoy nahaharap sa pinakamabigat na paratang sa kanyang buhay. At sa huling bahagi ng ating dokumentaryo, titingnan natin kung ano na ang kasalukuyang kalagayan ng kasong ito. Ano ang maaaring kaharapin ni Misha sa ilalim ng batas ng Slovenia at kung paano patuloy na naghihintay ng hustisya ang pamilya ni Marvel. Matapos ang pagkakadiskubre sa bangkay ni Marvel at ang pagsisimula ng masusing investigasyon, mabilis na naging sentro ng atensyon ng media sa Slovenia ang kasong ito. Hindi lamang dahil isang bagong kasal ang nasawi, kundi dahil isa ring dayuhang asawa ang biktima. Habang lumalabas ang iba't ibang ulat, iisa lamang ang malinaw noong mga unang araw ng investigasyon. Si Misha ang pangunahing suspek sa pagkamatay ng kanyang sariling asawa. Sa ilalim ng batas ng Slovenia, ang isang kasong tulad nito ay hindi agad tinatapos sa simpleng pag-aresto. Sinusuri ng mga awtoridad ang bawat ebidensya, mula sa forensic examination ng crime scene, autopsy report, digital evidence, mga mensahe sa cellphone, social media activities, hanggang sa testimonya ng mga taong maaaring may nalalaman sa relasyon ng mag-asawa. Ang layunin ng investigasyon ay hindi lamang tukuyin kung sino ang responsable, kundi maunawaan rin ang buong pangyayaring humantong sa isang trahedyang ikinasawi ng isang inosenteng tao. Kasabay ng pag-usad ng kaso, nagsimula ring pag-usapan kung ano ang maaring maging depensa ng kampo ni Misha. Dahil sa mga naunang ulat tungkol sa kanyang mental health history, marami ang nagtanong kung maaari bang gamitin ito bilang bahagi ng kanyang legal na depensa. Sa maraming bansa, kabilang ang Slovenia, maaring isaalang-alang ng hukuman ang mental condition ng isang akusado.
Ngunit hindi ito nangangahulugang automatiko na siyang makakaiwas sa pananagutan. Hindi sapat ang simpleng pahayag na may mental health issues ang isang tao. Kailangan itong patunayan sa pamamagitan ng masusing psychiatric evaluation, medical records, at opinyon ng mga independent experts na itatalaga ng korte. Kung sakaling mapatunayan ng hukuman na ang isang akusado ay mentally unfit o walang kakayahang maunawaan ang kanyang mga kilos noong mangyari ang krimen, maaari siyang ilagay sa isang special na psychiatric institution sa halip na sa regular na bilangguan. Ngunit hindi ito nangangahulugang malaya na siya. Mananatili siyang nasa kustodiya ng Estado habang patuloy na sinusuri ng mga espesyalista ang kanyang kondisyon. Regular ding nire-review ng korte ang kanyang kalagayan upang malaman kung ligtas ba siyang manatili sa naturang pasilidad o kung kinakailangan pa niyang manatili roon ng mas matagal. Kung mapagpasyahan namang may sapat siyang kakayahang humarap sa batas, maaari pa rin siyang litisin at, kung mapatunayang nagkasala, sentensyahan ayon sa umiiral na batas ng Slovenia. Habang pinagtatalunan ng mga eksperto ang mga legal at medikal na aspeto ng kaso, tahimik namang dinadala ng pamilya ni Marvel ang pinakamabigat na bahagi ng trahedya. Ilang linggo lamang ang nakalipas ay masaya nilang ipinagdiwang ang kasal ng kanilang anak, kapatid at kaibigan. Punong-puno sila ng pag-asa para sa bagong buhay na naghihintay sa kanya sa Europa. Ngunit sa halip ng mga litrato ng masayang pamilya, ang kanilang hinihintay, ang kanilang kinaharap, ay ang masakit na balitang wala na siyang buhay. Mas lalo pang naging mabigat ang kanilang sitwasyon dahil nangyari ang lahat sa ibang bansa. Bukod sa matinding pagdadalamhati, kinailangan pa nilang harapin ang mahahabang proseso ng pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad, paghihintay sa resulta ng investigasyon, at ang masalimuot na proseso ng pagpapauwi sa labi ni Marvel sa Pilipinas. Para sa sinumang pamilya, isa itong sakit na halos imposibleng maipaliwanag. Ang anak na buong pagmamahal nilang pinalaki ay umalis ng bansa upang magsimula ng bagong buhay, ngunit ang umuwi ay ang kanyang mga alaala na lamang. Hanggang sa oras ng paggawa ng dokumentaryong ito, nananatili pa ring mahalaga ang presumption of innocence sa anumang akusadong dumaraan sa proseso ng batas. Ang mga hukuman lamang ang may kapangyarihang magpasya kung sino ang may pananagutan matapos suriin ang lahat ng ebidensya. Bilang mga taga-subaybay ng kaso, nararapat lamang na iwasan nating humusga batay sa mga haka-haka, hindi beripikadong impormasyon o mga komentong kumakalat sa social media. Ang katotohanan ay nabubuo sa loob ng hukuman, hindi sa comment section. Ngunit anuman ang maging resulta ng paglilitis, sa mga susunod na buwan o taon, may isang katotohanang hindi na mababago. Isang buhay ang nawala, isang pamilya ang habang buhay nang may puwang sa kanilang puso na hindi na kailanman mapupunan, at isang pangarap na binuo ng dalawang taong naniniwalang magsasama sila habang buhay ang tuluyan nang nagwakas sa loob ng isang apartment sa bansang malayo sa Pilipinas. Ang kasong ito ay isa ring paalala na hindi natin lubos na nakikilala ang isang tao batay lamang sa kanyang mga larawan, videos o mga post sa social media. Maaari nating makita ang kanilang mga ngiti, mga bakasyon at masasayang sandali. Ngunit hindi natin nakikita ang lahat ng nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Kaya kabayan, bago tayo mainggit sa tila perpektong relasyon ng iba, mahalagang tandaan na ang ipinapakita sa internet ay kadalasan ay maliit lamang na bahagi ng kanilang tunay na buhay. Para naman sa ating mga kababayang OFW at sa mga Pilipinong nagkakaroon ng relasyon sa mga taong nakilala online, ang layunin ng kwentong ito ay hindi upang takutin kayo o husgahan ang mga international relationships.
Marami sa mga ganitong relasyon ang nagiging matagumpay at masaya. Ngunit paalala rin ito kung gaano kahalaga ang lubos na pagkilala sa isang tao, ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa pamilya, at ang hindi pagwawalang bahala sa anumang senyales ng pang-aabuso, pananakot o hindi pangkaraniwang pag-uugali. Minsan, ang isang maliit na red flag na hindi natin pinansin ay maaring maging simula ng isang trahedyang hindi na kayang ibalik ng panahon. Habang hinihintay natin ang magiging pinal na desisyon ng hukuman, patuloy nating ipagdasal na makamit ni Marvel at ng kanyang pamilya ang hustisyang kanilang hinihintay. At naway magsilbi ang kanyang kwento bilang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa matatamis na salita, magagandang larawan o mga pangakong habang buhay. Nasusukat ito sa respeto, tiwala, kaligtasan at pagmamahal na ipinapakita araw-araw. Bago tayo magtapos sa kasong ito, gusto ko munang kumustahin ang ating mga kababayang nanonood mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kung isa kang OFW o Pilipinong naninirahan sa ibang bansa, i-comment mo naman sa ibaba kung saang bansa mo pinapanood ang video na ito. Gustong-gusto kong basahin ang inyong mga komento at malaman kung gaano nakalawak ang ating komunidad. At kung mahilig ka rin sa mga tunay na krimen na kinasasangkutan ng mga kababayan nating OFW, huwag mong palampasin ang isa pa naming video na pinamagatang Love Triangle ng mga OFW sa Canada na uwi sa trahedya. Isa rin itong totoong kaso na nagulat ang maraming Pilipino dahil nagsimula lamang sa isang lihim na relasyon, ngunit nagtapos sa isang trahedyang walang sinuman ang nag-akala. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Patuloy naming bibigyan ng boses ang mga kwentong hindi dapat makalimutan, aalalahanin ang mga naging biktima, at magbibigay ng kamalayan sa mga panganib na maaaring kaharapin ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Kung mahilig ka sa mga totoong crime stories, malalalim na investigasyon, at mga kaso ng OFW na nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot, samahan mo kami sa mga susunod pa naming kwento. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.